Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang maaaring tunay na dahilan kung bakit nga kaya binuwag ni Goldie Roger ang kanyang crew. Si Goldie Roger o mas kilala bilang Gold Roger ay isang legendary pirate na siyang captain ng Roger Pirate. Siya rin ay ang nagtataglay sa titulong Pirate King at ang sinasabing ang nagmamay-ari ng kayamanan na tinatawag na One Piece. Siya rin ay ang kasintahan ni Portgas the Rogue at ang biological father ni Portgas the Ace. So kilala si Roger sa paggawa ng mga bagay na hindi inaasahan ng lahat. Sinasabing si Roger ay isa sa pinakamalakas na pirata sa kasaysayan. Bilang isang Pirate King, napanatili ni Roger ang highest status among all the world's pirate at ang kanyang bounty na 5,564,000,000 ay ang sinasabing highest in pirating history at iilan ngang tao lang ang sinasabing tatapat kay Roger sa labanan at ang pinaka-prominente dito ay ang legendary hero of the Marines na si Monkey D. Garp, kung saan sinasabing maraming beses na nga daw niyang na-corner si Roger bago nga ito sumbuko. At ang ikalawa ay si Whitebeard, ang siyang nagtataglay ng strongest Paramecia type Devil Fruit at kilalang the strongest man in the world, kahit bago pa man mamatay si Roger. At ang isa pa nga ay ang rival nga ni Roger na si Rock the Sebek, ang kinukonsidered bilang ang kauna-unahan at ang most formidable rival ni Goldie Roger. Nagtulungan nga si Garp at si Roger upang nga matalo nga itong si Rock the Sebek. At ang isa pa ngang makakapagpatunay na si Roger ay napakalakas ay noong kinalaban nga niya on equal ground with Shiki na siyang nagko-command sa largest pirate fleet of his time at single-handedly nga niyang natalo ang mga armies ng several countries. Maging ang mighty warrior na si Kozuki Oden ay sinabi nga ang taglay na lakas at tapang ni Roger, kung saan ay inihambing nga nito ang presence ni Roger sa isang wild beast. At ito take note, hindi tulad ng halos lahat ng malalakas na karakter sa One Piece, si Roger ay hindi nagtataglay ng Devil Fruit. Kaya naman dahil dito ay mas lalo pang ang hinangaan itong si Roger. So ganyan nga kalakas at kakaiba si Roger bilang tinaguriang Pirate King. Ngunit kahit na ganito, may naging katapusan pa rin ang lahat ng ito dahil inisinuko nga ni Roger ang kanyang sarili. Sinasabing ang dahilan kung bakit nga siya sumuko at mapatay ay dahil si Roger ay nagkaroon ng malubhang sakit na nakakamatay at walang lunas. At ang sakit na ito ay hindi nga natin matukoy. Ngunit may teorya nga na lumalabas na nakuha nga daw niya ang sakit niya na ito dahil sa pakikipaglaban niya nga kay Rock the Sebek, kung saan ay maaaring napuruhan siya ng pag-atake nga ni Rock the Sebek. Bukod dyan, sinasabing ang sakit din na ito ay ang dahilan kung bakit nga daw nga niya binuwag ang kanyang mga crew. Ngunit hindi lahat ng fans ay naniniwala dito dahil marami rin ang naniniwala na mayroong ibang dahilan si Goldie Roger kung bakit nga niya dinisban ang kanyang mga crew. Kaya naman sa videong ito, pag-uusapan natin ang maaaring tunay na dahilan kung bakit nga kaya ginawa ito ni Roger. Sinasabing dinisban nga ni Roger ang kanyang grupo dahil sa siya ay may ginagawang plano. So kung matatandaan, Roger sailed o naglayag siya to the end of New World. Natagpuan niya ang Raftel at alam niya kung nasaan nga ang One Piece. Ngunit sa kasamaang palad, bago nga siya makapag-isip ng plano para dito ay nagkaroon nga siya ng malubhang sakit at wala na nga siyang kahit anong magagawa pa patungkol dito. Kaya naman, maaring nag-isip na lamang siya ng plano para dito o kaya naman kung ano ang dapat gawin o ang tamang gawin para dito. Kaya naman pinatawag niya ang kanyang best crewmates at sila ay inilagay nga niya o ipinunta nga niya sa iba't ibang lugar. Kung saan maaring ito rin ang isa sa dahilan kung bakit nga walang tumulong na crew ni Roger noong namatay si Ace dahil nasa iba't ibang lugar sila. Ginawa ito ni Roger dahil maaring gusto ni Roger na makapit
napili ng tinatawag na The Chosen One, ang karapat-dapat na pirata na maging Pirate King na siyang magmamay-ari ng One Piece. Upang magawa ito, kailangan ngang mabantayan ang One Piece upang masala kung sino talaga ang karapat-dapat na susunod na Pirate King. Kaya naman maaaring ipinadala niya si Crocus sa Rivers Mountain kung saan lahat ng pirate must go through upang makapasok nga sa Grand Line. Dito ay mababantayan ni Crocus ang mga tinatawag na rookie pirates na hinahanap ni Goldie Roger. Samantala, si Rayleigh naman ay ipinadala nga niya sa Sabaudi kung saan dito dapat dumadaan ang pirata na gusto ngang pumunta ng New World. Sa lugar na ito, madadaanan ang mga malalakas na pirata dahil hindi lahat ng pirata ay makakadaan sa Grand Line. Kaya naman dahil dito ay kailangan nga ni Roger ng taong good enough to single out ang taong o ang piratang magiging Pirate King na nangangahulugan na mahirap nga ang trabahong ito. Kaya naman ang taong nararapat dito ay si Silver Rayleigh. So 'di ba, may tao na si Roger sa Sabaudi, tapos meron na din siya dun sa Rivers Mountain. At may teorya nga na ang isa nga din sa crew nga ni Roger ay nasa New World din. At ito nga ay si Scupper Gaban. Pero hindi pa ito kumpirmado dahil yun nga sinabi ko nga, teorya pa lamang ito na nagsasabing ang taong nasa New World nga daw ay kamukhang-kamukhangan ni Scupper Gaban. So mabalik na tayo guys doon nga sa plano ni Roger. So 'di ba, pinadala nga niya ang kanyang ibang crew sa iba't ibang lugar at ang pinaka-importanting trabaho naman ay ipinagawa naman niya kay Shanks na nakamana ng kanyang sombrero na maaring siya naman ay itinalaga to search for oceans at sa susunod na Pirate King. At ang trabahong ito ay ginawa ni Shanks at dito nga niya napili o nakakitaan na nga niya ng katangian ng pagiging Pirate King ay si Luffy. At dito na nga niya ibinigay ang Straw Hat at dito na rin nag-umpisa ang kwento at ang paglalakbay ni Luffy. Bukod dyan, nasabi nga rin ni Shanks na si Luffy ay ang magiging cause ng pag-uumpisa ng New Age. Ibig sabihin, maaaring ibinigay ni Shanks kay Luffy ang Straw Hat hindi dahil sa natutuwa siya dito o kaya naman gusto niya ito, kundi dahil sa sinusunod lamang niya ang utos ni Roger na maghanap ng taong makakapag-umpisa nga ng New Age. At doon nga sa lumabas na chapter ng One Piece kung saan nga sinabi nga ni Shanks na it's time to claim the One Piece because the wait is over. Pero bago nga niya sabihin ito ay tinignan nga niya ang bounty poster nga ni Luffy na maaring kaya nga niya nasabi ito ay dahil maaring si Luffy ay handa na para sa One Piece at handa nang maging isang Pirate King at magawa na nga ang final step sa plano nga ni Goldie Roger at upang nga maumpisahan na rin ang new era. Ang sinabing ito ni Shanks ay hindi talaga natin dapat ipagsawalang bahala, lalo na't itong si Shanks ay talagang napaka-misteryosong tao na sa hanggang ngayon ay wala pa tayong gaanong alam patungkol nga sa kanya. Maaari din na bago nga makuha ni Luffy ang One Piece ay dapat ay matalo muna niya si Shanks na sa ngayon ay pareho na nga silang Emperor. So yan nga guys ang maaaring tunay na dahilan kung bakit nga binuwag nga ni Goldie Roger ang kanyang crew. Pero kung kayo ang tatanungin guys, ito kaya ang maaaring dahilan or mayroon pa kayong naiisip na tunay na dahilan kung bakit nga binuwag ito ni Roger? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box at dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you! Peace!